Sa diwa ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Sa katahimikan, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan. Isama din natin sa ating mga panalangin ang panalangin ng Moralion at Salvatus family para sa kagalingan ni Monica Moralion Salvatus,
sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ramon Salvatus Jr., Catherine Reyes Amo, Andrea Mancenido at Justo Santayana. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari, para sa iyong kalwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo, ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo at ating pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos, at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitiin pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinasabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing niyang sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin mo at pagharian. Ganun ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubing ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng ating Panginoon. Katotohanan, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo at taimtim natin pakinggan ang homilya. Sa lahat po ng nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang dito sa loob ng katedral at sa pamamagitan po ng ating live streaming sa Facebook, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Ako po ay humahanga sa inyo, lalo tigit yung mga taga-Iyam, taga-Redvi, at saka ito po, mga madre po ng Carmelitas Misioneras, mga CMT. Natutuwa po ako dahil kayo ay nakaparito sa loob ng katedral. Ngunit hindi nyo po ba naisip, mahirap pumarito, yung mga taga-Redvi, mahirap pumarito sa katedral kung wala ang tulay ng Dumakaa. Mahirap pumarito ang mga taga-Iyam kung wala ang tulay ng Iyam o ang spillway. Mahirap po para kinda sister na pumarito kung wala ang tulay sa Pleasantville. At dito po natin ma-realize, napakahalaga pala ng tulay. Mahalaga ang tulay. At ito din po, sa liwanag ng tulay, mahirap makilala at mahirap lumapit sa Diyos kung wala ang ating tulay. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang ating dakilang tulay. Ngayon po ay Huwebes, matapos nating ipinagdiwang ang pagbaba ng Espiritu Santo. At sa Huwebes na ito, atin pong ipinagdiriwang si Jesus bilang dakila, bilang kataas-taasan, at bilang walang hanggang pari. Jesus is our eternal high priest. At ano ba ang ibig sabihin ng pagiging pari? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging walang hanggang pari? Ang pagiging pari ay nangangahulugan na si Jesus ang siyang namamagitan. Si Jesus ang siyang nagiging tulay ng Diyos at ng tao. Si Jesus ang tulay ng tao upang dalhin sa Diyos ang ating mga panalangin. At si Jesus ang tulay ng Diyos upang dalhin sa tao ang kapatawaran at pagpapala ng Diyos. Ito po yung tinatawag nating mediation. Nagigikang taga-pamagitan, nagigikang tulay. And to make this mediation more possible, para maging posible ang pagiging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, si Jesus nung Pasko ng pagsilang,
ipinagdiwang natin ang misteryo ng kanyang pagkakatawang tao. Si Jesus, noong siya ay nagpakasakit at namatay sa krus, niyakap niya ang kahinaan ng sangkatauhan upang dalhin ito sa Diyos. Si Jesus, sa pamamagitan ng pagdadala at pagsusugo sa atin ng Espiritu Santo, ipinadama niya na ang tao hindi kailanman nag-iisa. Kaya nga po ang ganda ng isang analogy na ipinakita sa isang Facebook post. Ang sabi po doon, Bethlehem shows us that God is with us. Kasama natin ang Diyos. Sa Kalbaryo, ipinakita sa atin na ang Diyos ay para sa atin. That God is for us. At sa pagbaba ng Espiritu Santo, ipinakita sa atin that God is in us, na ang Diyos ay nananahan sa atin. And it is clear that in Jesus, we have found the bridge connecting us to the Father and the Father to us. At ito po yung saligan. This is what constitutes the supremacy of the priesthood of Christ. That through His body and blood, our connection with God is restored. That through His body and blood, our connection with God is restored. Mga kapatid, ang pagdiriwang na ito ng kapistahan ni Jesus bilang walang hanggan at dakilang pari ay nagpapaalala sa ating lahat na binyagan na tayo ay nakikibahagi sa pagkapari ni Jesus. That all of us partake in this priesthood of Jesus by virtue of our baptism. Kaya po pala, napakahalaga para sa ating mga binyagan na tayo ay patuloy na kaugnay ng Diyos. Kaya po pala, napakahalaga para sa ating lahat ng binyagan na tayo ay patuloy na nakakonekta sa isa't isa. Pero ang nakakalungkot po, tayo, mga binyagan, ano ang ginagawa natin? Hindi tayo nagiging tulay, kundi pader na naghahati ng sambayanan. Pero there is a reminder from Pope Francis, a person who thinks only about building walls wherever they may be and not building bridges is not a Christian. Kung pala, ikaw ang nagdadala ng pagkakahati-hati dahil sa iyong kayabangan, kung ikaw pala ang nagdadala ng pagkakahati-hati dahil sa iyong pagkaganid, dahil sa iyong pagiging selfish, you are not bridging the gap, but dividing through the walls. Mga kapatid, paanyaya po ito para sa ating lahat. Tayo din, kagaya ni Kristo, ay magdulot nawa ng pagkakaisa ng buong sambayanan. Jesus, the priest and the victim. Jesus, the offerer and the offering, came here to bridge us towards God in His body and blood. At sana, tayo din sa ating mga sarili ay maging dahilan ng pagkakaisa. At ang dahilan ng ating pagkakaisa ay walang iba kundi pag-ibig. Dahil ang dulot ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao, ang dulot ni Jesus nung siya ay nag-alay ng kanyang buhay, nagdulot siya ng pag-ibig sa mundong ito. Kaya po pala, tama ang kinanta ni Diane Reeves.
Di ko po alam kung alam ninyo ang kantang ito. Pero ang sabi po sa kanta, there's a bridge to tomorrow. There's a bridge to the past. There's a bridge made of sorrow that I pray will not last. There's a bridge made of color in the sky high above, and I pray that there must be bridges made love. Siguro po, ang huling bahagi ng kantang ito, and I pray that there must be bridges made of love, ay matagal nang natupad. Ito ay natupad kay Jesus, ang ating walang hanggang pari. Tayo po ay dadako na sa pag-aalay. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, bago ang lahat sa buhay ko, bagong ligaya ang nadarama at bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya, upang purihin siya. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo, ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang
para magmalasakit sa iyong angkang, dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo,
kaisa ng mga apostol, ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus poon at Diyos ipahayag ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. At magpapaalala, ako'y iyong ginigiling at siyang itatapat sa puso.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay, ang banal na paghahay naming ipinagdiwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis na pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kasal, sa ilalim sa pagsusulit mga mangingibang bansa, ganun din po ang mga magpapabasbas ng mga religious articles para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming naririto. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Muli po maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa at patuloy po naming ipinananawagan na tayong lahat ay magpakapari kagaya ng pagkapari, makibahagi sa pagkapari ni Kristo at lalo tigit ipagdasal niyo po kami, patuloy niyo po kaming ipagdasal kaming inyong mga pari. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa.